andito na nga sa akin yon yung pinakabago and pinakamaganda tapos napakaangas na gaming phone ng Nubia ngayong 2026. And this is the Nubia Neo 5 GT. Kita nyo naman yan, may pailaw-ilaw pa. Tapos dito sa kanyang gilid, meron siyang active cooling fan all the way to the other side. It means na kapag eto yung gamit mo, makakapaglaro ka na all day nang walang problema pagdating sa pag-iinit. Napakalupit, di ba? Now, currently, meron siyang 1XXXX pagdating sa kanyang presyo. So, yung meaning lang nun is below 20k lang etong phone na to. Tapos, meron ka pang freebie na makukuha. Well, it's understandable dahil nga this one only has MediaTek Dimensity 7400 5G. Marami pang mas better nito. Pero aside from that, mala flagship na lahat. 144Hz AMOLED display na meron pang IP64 water and dust resistance, 8GB of RAM plus 256GB of storage with 6210 mAh of battery and 80 watts fast charging. Tapos meron din siyang bypass charging. Wow. O diba? Malupit na rin. Kung naghanap ka na isang gaming phone na meron ng gaming trigger tapos meron pang pailaw dito sa kanya likod, baka eto na yung hanap mo. Well, bago ka bumili, chill ka muna. Sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat nyong malaman about this phone and kung totoo nga ba talaga na sulit siya para sa inyong mga pera. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is GT TV. Ngayon, chill ka lang muna dyan. Kita nyo naman, di ba? Nakatayo. Pwedeng tumayo. Maganda. Dito muna tayo sa kanyang box. And kung makikita nyo naman, hindi ko trip yung andito guys. Delta Force. Hindi ako naglaro nito. But, kapag tinanggal naman natin yung cover niya, andito na yung malupit na box ng Nubia Neo 5 GT. Kapag inopen naman natin, andito na, bubungan na yung phone. After naman yan, meron tayong hard case na walang protection pagdating dito sa kanyang gilid. So, okay na rin to dahil nga maganda siya. Tinanggal nila yung gilid for the trigger. Kasunod naman yan, andito yung kanyang SIM ejector pin, mga paperwork, and dito ako nagandahan guys. USB-C to Type-C na cable, tapos maganda yung quality. And syempre, dahil nga USB-C yung cable, USB-C na rin yung kanyang 80 watts fast charging brick. So, diba, napakaganda. Yung iba, gumagamit pa rin ng Type-A to Type-C, which is hindi na futuristic yon. Pero this one guys, malupit. Maganda yung kanyang accessories. Perfect na perfect to. Baka gamitin ko na lang to. Di ko na to ibabalik sa box. Huwag mong subukan. Now, just look at that. Eto na nga guys, si Nubia Neo 5 GT. And kita nyo naman, merong mga pailaw-ilaw, meron pang fan, na meron ding RGB light. Maraming nagsasabi na parang kumopya daw siya sa Red Magic. Ha? Pwede ba yun? Well, unang-una sa lahat guys, yung Nubia and Red Magic is magkapatid lang. Sabihin na lang natin na yung Nubia is yung budget version nila. Tapos yung Red Magic naman is on the side of the flagship. Ganon yung levels nila. Pero parehas lang po silang ZTE. Tandaan nyo yan. So kapag kumopya man si Nubia, okay lang yun. Ayaw mo pa nun, binibigyan ka ng mala flagship na design pero nasa murang presyo lang. Unang-una, makikita nyo dito yung kanyang light strip, which is yung i-light, and yung model light, which is yung GT. Napaka-cool nito guys. Pwede mo tong iset ng iba't ibang colors like green, blue, purple, and marami pang iba. Masaset nyo to kung saan po siya iilaw, like sa inyong mga notification, incoming calls, even sa charging. Now, pagdating naman dito sa kanyang fan, it also has an RGB na pwede na nating iset ng iba't ibang color. Depende na sa inyo yun. These features really makes this phone a unique phone pagdating dito sa presyong 20k pababa dahil nga wala pang ganito. Tapos maganda yung pagkakagawa. Kasi to be honest, meron ba kayong alam na gaming phone na meron ng cooling fan below 20k? Wala, di ba? Yung gaming triggers siguro meron. Pero yung gaming triggers ba nila, one of the fastest gaming triggers na available? 550Hz? Meron bang ganon? Na kung wala, wag nyo nang sabihin na overpriced or hindi sulit etong phone na to. Hindi lang talaga kayo yung target market niya. Now, kung makikita nyo naman dito guys, meron po siyang flat front. Pero yung likod, flat din. Ito yung maganda. Hindi ka na magkakaroon ng problema kapag ilalagay mo lang ng ganito. Hindi na po siya aalog-alog. And wala lang. Mas nakaka-enjoy lang gamitin. Hindi ka na mag-worry na baka magasgasan yung camera mo dahil nga, flat
po siya. So kung meron mang magagasgasan, lahat na, hindi na yung camera lang. Now this phone really has a gaming vibe, but at the same time, premium looking na rin siyang tingnan. Hindi mo aakalain talaga actually na mabibili mo lang to ng below 20k. Sa itsura pa lang, mga nasa 30k siguro. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang mga buttons and ports. Dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagso-support ng 2 SIM card. Yes, wala na po siyang SD card support. Katabi na to yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, napakaraming nakalagay. Unang-una dito is yung kanyang dalawang gaming trigger na touch sensitive, which is okay na okay, mabilis, napaka-useful na trigger. Sa may taas naman na port, na dito yung vent and yung light ng kanyang cooling fan. Tapos, nasa gitna naman nakalagay yung kanyang volume rocker and yung kanyang red na button dito guys, which is yung kanyang power button. Sa left side naman, meron ding vent dito ng kanyang fan, pero this time, wala na po tong ilaw. Sa top, nakalagay yung kanyang secondary microphone and yung kanyang earpiece dito guys is nagdo-double na as secondary speaker. So, dual speaker etong phone na to, pero hindi siya yung usual sa mga Android phone na meron pa rin parang separate dito sa may itaas. Actually, maganda yung sound quality na itong phone na to. Malakas po siya and balance na balance din. That is why when it comes to gaming, okay na okay rin yung audio quality na makukuha mo using this phone. So far, kung gusto mo talaga ng isang smartphone na truly flat, like flat at the back, flat even pagdating dito sa kanyang sides, tapos flat din yung jowa, ay, wala na yon. I think okay na okay ka na dito guys. Kung meron lang problema dito, I guess it's on the cleaning side. Mahirap po siyang linisin dahil nga mabilis po siyang madumihan ng mga fingerprints and smudges. Kailangan mo talagang punasan palagi. Kung ayaw mo nun, bumili ka na lang ng magandang case. Now, let's talk about the display of this phone. Kung makikita nyo naman, ang laki talaga ng improvement ng Nubia dito guys. Pantay-pantay lahat ng kanyang bezels, napakagandang tingnan. Tapos yung in-display fingerprint scanner niya, napakabilis lang. When it comes to the specs, eto guys ay merong 6.8-inch AMOLED display with 1224 pixels pagdating sa kanyang resolution. So it's higher than the Full HD+. Tapos it has a 144Hz refresh rate, which is one of the fastest nowadays. And then 4500 nits pagdating sa kanyang peak brightness, which is pretty bright. Napaka-bright nitong phone na to. One of the phones na na-review ko na talaga namang nagandahan ako. Tapos hindi siya masyadong mahal. So hindi ko siya ine-expect. Kung flagship to, siguro normal na lang to. Pero dahil nga below 20k, masasabi ko talagang sulit or maganda na yung display na tong phone na to. Kahit anong gawin mo dito guys, mapa-scrolling man, napakabilis, napaka-smooth pagdating sa Facebook, YouTube, TikTok, lahat na lang tenes ko dito. And wala talagang nakitang problema pagdating sa kanyang speed or pagiging fast. Pagdating naman sa kanyang brightness, even under the sun or nasa labas ka lang talaga, klarong-klaro pa rin yung display na itong phone na to. So pwedeng-pwede ka na manood ng movies or mag-play ng games outdoor. Napaka-sharp na rin ito guys. Pagdating sa kanyang resolution, dagdag pa natin na AMOLED na, kaya naman hindi lang siya basta bright, vibrant din siya, tapos napaka-rich when it comes to the colors. So when watching movies, videos, mag-e-enjoy ka na talaga using this phone. Actually guys, gustong-gusto ko yung display nitong Nubia Neo 5 GT. Hindi ko talaga siya ine-expect, pero maganda. Now, let's talk about the performance of this device. Eto talaga, dito na talaga nagpo-focus yung mga gamers natin dyan. Unang-una, eto guys ay merong Android 16, which is currently the latest. Napakaganda ng kanyang OS. Sobrang clean. Walang masyadong mga eche-boreche or yung kung tawagin na bloatwares. Hindi masyadong uso yan dito sa phone na to. Pero meron pa rin. Konti nga lang. Eto guys ay merong MediaTek Dimensity 7400 5G, which is a 4nm processor with octa-core CPU up to 2.6 GHz and Mali G615 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, tinest ko naman to sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 1,050,000 points, which is okay lang. Ngayon, kung hindi nyo rinig guys, medyo maingay yung kanyang fan dito kasi kakagaling ko lang ng pagtitest pagdating sa gaming. Unang-una sa Mobile Legends, eto ay meron ng Ultra, yes, Ultra graphics with Ultra refresh rate, with Ultra frame rate, and wala talaga to naging problema dito. Sa ibang phone, medyo umiinit pa yung Mobile Legends, pero with this one, wala na talaga. Now, yung sinasabi kong wala is yung sobrang init. Syempre, normal pa rin yun na merong konting init habang naglaro. Para ka namang walang baterya kapag wala talagang init. Pero at least, with its cooling system, hindi na masyadong iinit yung inyong device. Especially kapag long game. Like I've said, dito sa Mobile Legends, wala tong lag, wala tong frame drops, wala talaga tong problema. Dito naman sa Call of Duty, napaka-smooth, napaka-playable. It has a very high graphics with max frame rate and so far, and napakagaling ko dito guys, using its gaming triggers. Sobrang compatible na to, madaling iset, tapos madali rin siyang gamitin. In short, para ka nang
merong gaming console which is nakaka-enjoy talaga dahil nga magagamit mo na yung dalawang daliri mo dito which is hindi mo na talaga nagagamit usually kapag walang gaming triggers. Nakaka-enjoy, sobrang nakakawala to ng stress guys, to the point na kapag nasanay ka na or palagi ka nang naglaro, meron ding bad thing which is hindi ka na mauutusan, palagi ka nang naglaro. Kaya naman kung bibili kayo nito, huwag kayong magpasobra ha, sakto lang. Now dito naman sa Genshin Impact, napaka-surprising talaga dahil nga meron pa rin siyang normal temperature even if naka-high na po siya or overclock na pagdating sa kanyang settings. Dito naman sa Call of Duty, eto pa rin guys ay napaka-responsive pagdating sa touch, especially dito sa kanyang gaming triggers which is pang flagship level na talaga. Ngayon kapag gyro naman yung gagamitin nyo, napaka-smooth pa rin and talaga namang real time yung kanyang reaction pagdating dito sa kanyang gyroscope. And meron din siyang floating AI assistant dito which is napaka-useful dahil nga kapag kailangan mo ng quick replies, magagawa mo na yan dito sa phone na to. Para ka nang merong taga-reply. Wow! Now, pagdating man dito sa PUBG guys, magagamit mo pa rin yung kanyang gaming triggers dito and meron po siyang HD graphics with ultra frame rate. So far, napaka-playable din ng PUBG dito. Hindi po siya umiinit and talaga namang useful na useful yung kanyang gaming triggers at the same time yung kanyang active cooling system. In that way, makakapag-enjoy ka na ng matagal dito sa PUBG, ng ilang games, nang hindi nagpo-problema or magsasabi muna ng time out. Medyo mainit yung phone ko. Walang ganon na mangyayari kapag etong phone na to yung gamit mo. Tuloy-tuloy talaga to guys. Kahit nga yung usual mo lang na ginagawa, pwede mong i-on actually yung kanyang cooling fan. Para wala lang, para meron ka lang fan dito, pwede mong gamitin pang palamig ng mukha mo or para meron ka lang pailaw dito sa kanyang likod. Wala lang, design lang. Now actually, when it comes to gaming and performance, hindi naman talaga to the best. Kung wala tong gaming triggers tapos wala tong cooling fan niya dito sa kanyang likod, I don't think na aabot tayo dito sa paggawa ng video. Hindi ko to gagawan. Hindi naman talaga to special when it comes to raw power or specs. MediaTek Dimensity 7400 is just nasa gitna lang. Decent lang po siya. Mas maganda pa yung Poco X8 Pro na 8500 na or even yung Poco X8 Pro Max which is yung the best so far. 9500S tapos 20k lang. Yun talaga yung piliin mo kung gusto mo yung raw power max sa lahat ng settings. Yun talaga yung number one option. But kung gusto mo ng gaming trigger, wala naman yan dun. Tapos kung gusto mo ng active cooling fan para hindi uminit, wala din po yan dun. So hindi mo yan mahanap except dito kay Nubia Neo 5 GT. So I think napakalit lang talaga yung tao or porsyento ng tao na bibili or naghahanap ng ganitong smartphone. Pero kung ginawa sana nila tong 8500 or 9500S which is dun ka talaga aabot sa point na kahit anumang games na available sa Play Store pwede mo nang laruin, eh kahit na 30k okay na okay to. Pero dun mo na yun mahanap sa Red Magic. Gets nyo ba yun? Mura lang naman to, so minurahan din nila pagdating dito sa kanyang processor. Mag Red Magic ka na lang daw kung gusto mo yun. But yes, Call of Duty, Mobile Legends, PUBG, okay na yan with this phone. Now, let's talk about the battery of this device. Dahil nga it has 6,210 mAh of battery with 80 watts wired charging. And kung nakita nyo naman kanina, Type-C to Type-C na yung kanyang charger which is pretty good. Marami ka ng option ng another fast charger if ever man na nasira. Hindi katulad ng mga Poco or Xiaomi na merong Type-A to Type-C na mga charger and cable na kasama. So kapag nasira, medyo mahirapan kang bumili. Now with that said, etong phone na to ay meron ng makunat na battery which is tatagal na ng up to 2 days kapag hindi ka pala gamer. Kapag medyo busy ka, hindi ka palaging nag-gaming. Pero kapag heavy user ka talaga, 1 day ka lang using this phone. Now sa kanyang charging naman, mabilis na po yung nakuha kong charging time using the 80 watts fast charging. Umabot lang naman ako guys ng around 1 hour and 20 minutes from 0 to 100%. Now I don't think na magkakaroon ako ng kaparehas dito dahil nga ibang-iba naman talaga each test. But yun yung nakuha ko from 0 to 100%. So kung mabagal, sorry na lang. Now let's talk about the camera of this device. Unang-una, gaming phone to. Kaya naman I think marami sa inyo yung mag-expect na pangit yung kanyang result. Well, first of all, let's talk about its specs. Eto guys ay merong 50MP main camera with auxiliary lens dito sa kanyang likod which is wala naman talagang silbi yung auxiliary lens. Parang wala nga camera to eh. Black lang. Now, sa kanyang selfie naman, meron po siyang 16MP selfie camera. So far, pagdating dito sa aking mga test, okay na okay ako sa mga nakuha kong larawan using this phone. Napaka-natural and maganda yung kanyang color reproduction to the point na kuhang-kuha niya yung skin tone ko. Tapos kapag meron kang enough lighting guys, okay, sharp, and pwede mo nang i-upload yung mga makukuha mong photos using this device. Ngayon, sa selfie naman, medyo mababa lang yung quality niya. Pero pagdating sa selfie, comparing this with the other phones at this price point na mga Android pa rin, I think pala
laban pa rin to. Sharp na rin siya. I love the color production. Pwede pa rin talaga tong ipaglaban guys compared sa mga Poco, Xiaomi, and other device at this price point. Siguro meron lang siyang kulang, which is wala siyang ultra wide. Yun yung medyo sampal ng Xiaomi dito kay Nubia. Dahil nga si Xiaomi meron ng ultra wide while this one wala pa rin. Pero pagdating sa photo quality dito sa kanyang back and main camera, okay na ako dito guys. Especially for a gaming phone, maganda na rin yung mga nakuha kong results dito. Ngayon sa video quality naman guys, eto ay makakuha na ng 4K at 30fps dito sa kanyang back camera and 1080p at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie. And ngayon, try natin. So eto na guys yung 4K at 30fps dito sa kanyang back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin sa selfie. So, eto naman guys, yung selfie video camera niya. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, as usual, kapag ganitong mga smartphone, guys, medyo zoomed in talaga yung kanilang 4K at 30fps. Medyo pilit. Hindi siya natural na pagka 4K. Now, sa kanyang selfie naman, much better. Mas wider yung field of view ko. Tapos, maganda na rin yung kanyang colors. So, kung gusto mong mag-vlog tapos gamit yung back camera like yung uso nowadays, mahirap gawin yan using this phone. Dahil nga, medyo crop po siya, meaning zoomed in. Ngayon, kung picture-picture ka lang naman, I guess, okay ka na rin using this device. Now, take note, hindi naman talaga to recommended for camera users dahil nga gaming phone to. Gaming. And nagustuhan ko na rin overall ang camera nitong phone na to. Overall, recommended ko ba etong si Nubia Neo 5 GT? So far guys, wala pa talagang official pricing. But kapag 26 to 28k to, wag nyo na tong bilhin. Like, legit lang. Pero kapag 19,999 or mas mababa pa, tapos meron pang mga freebies na kasama, I guess, pwede mo na siyang bilhin if you are specifically looking for a phone na meron ng gaming triggers tapos active cooling fan. Yun talaga yung pinaka selling point na itong phone na to. Kung ayaw mo nun, tapos gusto mo talaga ng raw power, eto yung piliin mo. Poco X8 Pro Max, one of the best phone pagdating sa performance. I guess wala na talagang tatalo dito guys, especially for its price. But yung makukuha mo naman dito sa phone na to is a unique look na masasabihin ka talaga na kakaiba ka, na gamer ka talaga. Dahil nga looks wise guys, kung i-compare natin yung dalawa, ano ba sa tingin nyo yung mas pang gaming, 'di ba? I would guess na marami sa inyo yung magsasabi na eto. Kumbaga sa mga Gen Z pa, eto guys ay nag-aura farm. Napakaraming aura pagdating sa design, display, mga kakaibang feature. Pero kung raw power lang talaga, hindi mo siya masyadong ma-appreciate. Yun lang. Sana lang talaga na bumaba pa yung presyo nito ng around 15,000 pesos. Kapag ganon, naku po, sobrang ganda na nitong phone na to. Now, I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. Tingnan na lang natin kung ano yung presyo niya. And kung tumama man ako na below 20k, pwede nyo na pag-isipan to. Pero kapag more than that, wag na lang. Okay, so that's it. I'm JP and this is JTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.